So hi guys, another day, another video guys. So nandito tayo ngayon guys sa may marina. Yan o. Kung mapapansin nyo, wala masyadong tao guys na nagpipishing. Hindi kami lang nila boss. Yan. So ngayon guys, medyo maluwag dito. Kasi yung isang araw napakaraming tao dito. Kasi nga mapapansin nyo every weekend or Saturday, Sunday, mga ganun guys. Simula Friday ng hapon, yan, maraming mga nagpipishing dito. Kasi, isa yun sa mga nagiging libangan nila or pastime nila at bonding ng mga magpapamilya lang doon na mga ganun Friday, Saturday, Sunday. Kaya yung maraming mga nagpipishing dito. Hindi lang kami, puno to guys once na mga ganung araw. Dahil yun yung bonding nila magpapamilya. So, ito ngayon, dahil Lunes ngayon ng hapon, so wala naman akong pasok. So ayan, naglatag ako ng fishing rod namin dyan. Ayan, ang gando. Tapos habang nagpipishing, syempre ito na yung libangan din namin, lalong lalo na pag walang pasok. At most of the time ang ginagawa namin, so ayun pala yung aming mga pamain. Yan, binibili namin yan sa fishing store. Medyo mahal nga lang, pero which is all goods kasi nakakatuwa, libangan, sabi ko nga, nakakapalipas ng oras, tapos bonding na rin namin. Tapos yan, si boss, may mga baon kami na pagkain. Tuloy picnic na rin to guys, kasi syempre di ba parang sarap sa pakiramdam pag mga ganitong ginagawa lagi, lalo na dito sa New Zealand. Totoo yan guys, ganyan mga karamihang ginagawa ng mga tao dito, lalo ng mga Pilipino guys. Pag walang pasok, fishing, kasi magsa-summer na. So ngayon wala pa masyadong isda, pero yun nga, baka by this coming December na guys, dahil magkakatapusan na, may mga isda na yan. So ayan, yan yung marina at ayun yung mount guys. So malapit lang kami dito, kaya mapapansin nyo ang ganda ng lugar dito guys. Ayan. Yan yung lugar namin dito guys, sa mga nagpipishing kami dito sa may marina. So marami rin mga dumadayo rito na nagpipishing guys, kasi ang ganda ng view. Tapos sabi ko nga, ayun yung mount, baka taas ng mount, ang ganun. So ito yung mga yan yung mga marina naman dito, mga nakapark. So pwede mag-fishing dito guys anytime kung gusto niyo na. Basta dito lang sa banda. Oo, diyan lang. Dito lang sa banda. Huwag lang dito sa loob kasi bawal yan. Bawal yan guys. Yan, sabi ko nga, wala masyado mga tao ngayon. Ilan lang kami? Sa tatlo lang nagpipishing dito guys. So karamihan ng ang laging pamain namin is ito, galunggong. Tapos meron din dito manok. Kaya bumili na nga rin pala kami ng cooler namin para at least may lagayan kami kung sakali makahuli, di ba? Hindi lang yun naka-plastic, kasi nung nakaraan naka-plastic lang. So ngayon bumili na rin kami sa Kmart namin binili yan. Magkano bili natin sa Mal? Sa cooler? 25? So nabili namin to sa guys, sa tawag nito, sa Kmart. Wala na pala yung sticker niya. Yan, nabili namin to sa Kmart, is 25 New Zealand dollars. Ito. Which is all good guys, kasi syempre di ba, meron na tayong lagayan. Unlike dati, nakabag lang, so hindi maganda. Napatibay siya. Pwede mong upuan nga yun eh. So 87 kilos ako, inuupuan ko to guys. Yan. Matibay siya. At sabi ko nga, ayos na ayos siya kasi di ba, mura lang 25 New Zealand dollars. Tapos dito naman sa may harap ko guys, yung mapapansin nyo yung tulay na yun. Puro na rin siya guys, mga puro rin mga tawag dito, mga yate. Yan nandiyan sa harap natin. Napakaliwalas dito guys, napakaganda. Tapos yung doon banda, yung pier na rin yan. Tapos sa kabila doon naman yung yung pinagtatrabuhan namin. As of the moment guys, wala pa tayong huli kasi kakasimula pa lang natin. Ito yung binigay ni Kuya Sam na pamingwit natin, isa. May binila akong mas malaki dito, 10 feet. Medyo hindi ko siya type kasi parang medyo matigas siya.
Kaya hindi ko na dinala. So baka makabili pa or nagpaplano ako na bumili ng isang fishing rod ulit na mga 12 feet para at least tamang-tama this coming season kasi maraming mga mackerel. So kahit pang paksiw lang guys, masarap yung yung mackerel pang paksiw. Tsaka isa pa, maraming mga mackerel guys, lalong-lalo na pag season na talaga ng ng mackerel dito. Maraming mga isda na pwedeng mahuli dito kung tutusin. Yung mga kaway, snapper, yan, mackerel, tribali, depende kung anong huling anong mga isda ang huhuli mo dito. Pero yun nga, kailangan mo lang sundin yung tamang sukat ng mga ng mga isda kasi may mga tamang sukat yan, hindi pwedeng tawag nito, undersize. Kailangan mo sundin lahat yung mga sukat niya dito sa New Zealand guys, ganun. So sabi ko nga guys, sa totoo lang, ito yung libangan ng mga karamihan mga tao rito, tapos mga Pilipino syempre katulad namin ng mga OFW. At kumbaga parang bukod sa libangan, alam mo na, ito na rin yung way para at least makatipid, lalong-lalo na pag nakahuli ng isda, syempre may pang-ulam na. Kasi pwede ka nang bumili ng isda rito kung tutusin, kaso nga lang dahil sabi ko nga libangan at magandang habit itong ganito guys, so palipas oras na rin, so yun na ginagawa namin, imbis na bumili lagi, namimingwit na lang kami, nagbabaka sakali na meron mahuli. Pero bumibili kami sa Pack and Save, marami guys. Namimingwit na lang kami. Tapos ang kagandahan doon sa Pack and Save naman guys, meron mga bangos tapos tilapia. So kung namimiss mong kumain ng mga bangos tapos tilapia, yan, pwede kang bumili sa Pack and Save guys. Yan. Diba? Ang ganda dito. Napaka-relaxing. Payapang-payapa guys yung isipan mo, alam mo yun, tahimik, malamig, presko yung hangin, ganyan. Ako lang yung maingay dito. Ayan. Tapos dito nga pala guys, dyan banda, airport na yan, so malapit lang airport dito sa amin, nasa 3 minutes lang mula rito. Sa bahay namin dyan lang naman, 5 minutes lang naman, so tabi lang kasi kami ng dagat, kaya yun. So sabi ko nga, nagpipiknik na rin kami. Ayan, may dala kaming pagkain. Ayan, dala na pagkain para takot magutom. Dahil alam mo naman, siyempre, di ba? Yan yung isa rin sa nakaka-relax habang nagpipishing ay kumakain. Naabot kami dito guys ng kung minsan alas 11 ng ating gabi. Kung minsan wala kami makuha dito, ang ginagawa namin, lipat kami doon sa kabila sa may Pilot Bay. Namimingwit din kami. Maraming mga fishing spot dito kung tutusin. Bukod sa Pilot Bay, dito sa Marina. Tapos meron pa doon sa may tangke, sa may maliit na isla doon guys. Yan yung mga pinupuntahan namin mga fishing spot. Hindi ko natanda kung ano yung pangalan nung isang fishing spot doon. Sana nga lang makakuha tayo kahit pa paano. Yan guys. Di ba? Yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung buhay namin dito sa New Zealand guys. Kasi ito sa mga ginagawa namin dito. Dati hindi ako na mahilig mamingwit, pero ngayon nakahiligan ko na rin kasi nakakalubyan at masarap sa pakiramdam guys pag nakakahuli ka ng isda. Hi! Picho! Tapos bumili nga rin pala kami ng ng upuan na rin na ganyan. Ayan, kita mo naman si boss, di ba? Shout out boss. Kita mo naman yung upo niya. So binili namin yan sa may Bunnings. Mura lang yan guys yung upuan na yan. Bali dalawa binili namin na yan. Tapos inuunti-unti na rin pala namin na na kumpletuhin yung pang-camping namin guys. Kasi bumili na kami ng higaan namin. Tapos yan, camping chair. Tapos pa? Yung tawag nito. Yung plato, may mga plato na rin kami. Tapos yung cooler, ganyan, pwede rin magamit yan once na mag-camping kami. Which is, nasubukan na rin namin guys matulog dun sa kotse nung pumunta kami sa Tipuna. Tapos may mga pagkain na rin kami na ready to made. So yun, ang ganda guys, first time namin na mag-camping. Doon pa sa, hindi pala sa Tipuna, sa Taupo. Sa Taupo yun guys. So bali, 1 night and 2 days kami doon guys. Ganda. Nagbayad lang kami ng 66 New Zealand dollars doon sa may namin, pinag-overstayan namin. Pinag-stayan namin ng gabi. Which is all good.
Kaya yun, naisip namin na ano kaya kung kumpletuhin na natin yung mga pang ano natin, pang tawag nito, pang camping natin para at least kahit paano, 'di ba? Ma-experience natin kasi marami mausok kasi dito yung mga nagka-camping, yung mga camper van, yung mga ganyan. Kahit kotse lang doon ka matulog. So, sinimulan na namin na kumpletuhin lahat ng mga ano namin, mga tawag nito, mga kailangan namin yun. Sabi ko nga, higaan, ilaw, um, camping chair, table, tapos baso, ano pa ba? Marami pa kaming kulang pero inuunti-unti na namin guys. Once na nagsimula ulit kami na mag-camping, yan, i-vlog natin para at least makita nyo guys. Ganyan lang buhay natin dito guys, simpleng-simple. Pakapayapa. Mahirap pero siyempre, ganun talaga, kaya peace lang. Ganun naman yan eh. Kita nyo naman, ganda ng background natin guys. Dagat ng dagat. Hindi masyadong malamig ngayon guys. Nag-hoodie lang ako kasi siyempre medyo mainit. Ganun lang guys. Yeah. So yun, hanggang dito lang yung ating video guys. Gusto ko lang pakita sa inyo yung ganda ng lugar namin dito. Sa mga OFW na katulad namin, shoutout sa inyong lahat at mag-iingat kayo lagi dyan sa mansulok ng mundo guys. Maraming salamat. Peace.